Yes! Kembi lang mayaman. Kembi may patubig daw, sabi niya. Walang patubig. Ikaw hindi naman tumutulong ba't ang ka? Okay na ba nga? Ano ba? Patubig daw. Ay? Walang pa coffee Wala ba? ba? Ay, wait, ka nagkablang ibo. Maingay. Ingay nyo. Yung korporasyon na. Ano yung korporasyon? Ganda ni Jessie, oh. Sobrang Latina. Jessie. Naging catchy din yun eh. Yung show namin before, para may ganun like, para motivation speakers. 23. Thank you to all those watching us right now sa ating live stream. And just for your information, kakatapos lang po ng 1-hour special screening dito sa Gateway Mall 2. And everybody's hyped and energized and ready to ask their questions from our friends from the press to the cast. And ito na, hindi ko na patatagalin. Let's introduce them one by one. We begin with our directors and our creatives, our head writer, Senon Palomares. Hi, Senon. Please greet everybody. Magandang hapon po and salamat po sa pagpunta. Kapangalan mo yung superintending detective. Tama ba ako? See, I'm listening intently. Thank you, Senon. Our directors, Bijoy Malagtas. Good evening po. Iba ka na, Bijoy, ha? Dati, noon time show. Ngayon, director na ng mga prime time, ha? Thank you, Bijoy. Bate, please, everybody. Good evening po sa inyong lahat. Thank you for coming and to see our film shoot. Ang dami kong tanong kay Bijoy, pero mamaya na yun. Joining us also tonight, FMR! Direct! Magandang gabi po sa inyong lahat. The busiest. Ay, salamat po sa pagdating ninyo at pagsuporta niyo po sa amin. Thank you, Direk. And now let's introduce our cast members, starting off portraying the role of Diego Ramirez, Tirso Cruz III. Kuya Tim, please greet everybody. Hello, good evening sa inyong lahat. I hope nakiliti ang inyong pag-iisip at damdamin sa nakita ninyong 1 hour na kumbaga teaser, sabihin na natin. Teaser po ng Sins of the Father. Ayun po, abangan ninyo. Hahanapin ko rin yung $556 million. Thanks, Kuya Bim, portraying the role of Lolita Trinidad, the one and only Lot Lot De Leon. Diba, Lot? Yes, hi, good evening. Ayun po, hello, si Lolita. Iba ka kanina. Alam mo, mga pa-walling. Dahil po yan sa ating mga magagaling na direktor, Direk FM. Sobra po. Thank you, Delon. Isa sa mga kanina, hindi naman sa, I didn't recognize him, pero yung look niya was really refreshing kanina. JC De Vera. Hi, JC! Hi, thank you. Good evening everyone. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito. And I hope everyone, hindi sana kayo madala sa pag-invest. Ayun lang po. Thank you, thank you. Yayaman tayo. Well, you have to convince us, JC. Medyo dahil sa nangyari niyan parang matatakot na kami mag-invest. Pero we'll discuss more of that later on. Portraying the role of Enzo Rivera, Seth Fenelin. He's back on prime time. Hindi po, maraming salamat po sa pagpunta at binabati ko, nakasuporta rin dito ang mga talagang sumusuporta sa amin matagal na. Sana po abangan po natin to, Sins of the Father. Maraming salamat po. Siyempre pag may Seth, meron Francine Diaz! Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you to our supporters po and to our families sa pagpunta nyo. And Kuya MJ, ready na po kami sumagot. Ready na sumagot. Also joining us tonight, isa sa mga versatile actresses, the one and only Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. In your blonde era. Oh yes. Para kay Attorney Lea na makikilala niyo na po very soon. Maraming salamat for coming here. Balita ko lahat ng nanood ngayong gabi ay yaman. Okay ba yun?
Hindi. We really work hard. Everyone is really working hard for this show po. And so sana nagustuhan po ng ating mga manonood. At hindi pa po ngayon, hindi pa po doon magtatapos ang lahat. Pasimula pa lang. Pasimula pa lang. Thank you, Shaina. She is back on television sa primetime, Jessie Mendiola! Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta at pagsama sa amin ngayong gabi. Grabe, isa lang talaga masasabi ko, ang ganda pong makita na finally everything has glued together at saka ang ganda po ng mga eksena. Gusto ko magpasalamat sa aming mga direktor. Sobrang ganda po ng show na to. Sana po, supportahan nyo kami, mag-invest po kayo ng pagmamahal at suporta po sa show namin. Thank you, Jessie. Speaking of invest, alam mo, feeling ko yung linya niya ay tatatak sa mga manonood at magte-trending, mag-viral, portraying the role of Mike Trinidad, the award-winning actor, John Arcilla. Gusto niyo bang yumaman? Oh, yes! I will make your money work for you! Nakakatakot kasi convincing. Kasi yun yung dapat mong i-work out dun, di ba? Dapat mo-convince mo talaga sila. And naniniwala naman si Mike sa sinasabi niya. Well, that's the twist of the story. Anyway, good evening po everyone. Thank you for coming. Of course, ayokong buhatin ang sarili namin bangko, pero I'm sure nagustuhan ninyo kasi ako talagang, ibang klase. Kahit na late ako, parang ibang klase yung kulay, ibang klase yung timpla. No? So, I'm sure gano'n din po ang naramdaman niya. So, keep on watching. Malapit na po sa June 23. Yan ang miniature ng ating bida, na magiging iba ang timpla, iba ang kwento, socially relevant at maraming matututunan ang manonood. He is back on primetime, the one and only Gerald Anderson. Ayan na, good evening po sa inyo lahat. Maraming pong salamat sa lahat po ng friends and family, supporters po namin, the Philippine Coast Guard, friends from the media, maraming pong salamat. Sana kayo nagustuhan nyo. Maniwala kayo. I think nakita naman po sa produkto na talagang pinaghirapan po ng lahat yan. Not just the cast, everyone. Lahat po ng tao behind the camera, from the writers, directors, the staffing crew, lahat pinaghirapan talaga namin ito para sa inyo. Patikim pa lang to. Maniwala kayo sa akin. Ako po mismo nagsabi sa inyo, patikim pa lang at marami pang dapat na pala. It's just the tip of the iceberg. Okay, let's kick off our Q&A. Jay, ako naman na yung magtatanong mo. Seeing it in fruition. Like, lagi ko nire-request sa ABS is, pag may proyekto po ko, sana may social awareness. And sana may mapupulot na aral yung mga tao pag pinanood nila. Because maraming distractions these days, di ba? We have scamming, we have social media, we have influence, everything. So, when I'm given an opportunity like this, talagang binibigay ko yung best ko. Kasi alam ko sa sitwasyon natin as a company and as a country, hindi lahat ay nabe-bless katulad nito. So whenever we get opportunities and blessings, make the most out of it. Okay. Speaking of that, I want to know, kanino nagsimula yung kwento? It's very socially relevant, pinag-uusapan siya ngayon. Let's talk to Senon. Senon, paano mo nabuo yung story ng Sins of the Father? Actually, hindi lang naman ako nagbuo. It's basically the whole team. Of course, from JRP, dun sa aming creative manager kay Dito Perez, kasama rin namin yung mga writers namin. So, ang tagal namin bin-brainstorm, tapos kasama sila direct, mga ganyan. Ang tagal, tapos pinipresent namin dun sa mga actors, tapos nagko-comment, so back to the drawing board. Ang tagal, it took us like months para makam up talaga namin yung solid na kwento. Okay. Na alam namin that we could be proud of. Pero yung theme kasi parang scamming, di ba? Parang ganun yung dating, parang investment scams. Were you inspired by true events, true stories? Yes, in a way. Kasi parang feeling ko wala naman siguro sa atin dito ang hindi pa naka-experience ng na-scam. Meron na ba dito? Sino naman na-scam na dito? Ayan, dami na. Oo nga. Diba yung sa CAS ba meron? Sige nga, Mike Trinidad. Nung 90s, di ba? Yung pyramiding sa yes! So, millions talaga sa family namin. Sa buong wow! And ang nag-scam sa akin, estudyante ko sa acting. Ooh. Yes!
estudyante ko siya, so ang tawag niya sa parents ko, nanay, tatay, and then sa mga siblings ko, kuya, ate, and then gano'n siya close sa akin. And in fact, ginamit niya yung acting niya sa akin. Buong barangay nila, pati mga classmates niya sa school, nakuha niya lahat. And then, so, hinabol siya nung ibang mga na-scam. Hinabol siya. Actually, dinorture siya ng mga kaibigan niya sa isang building. Tumalon siya ng 3rd floor, sa 3rd floor. Na-hospitalize siya. Then, nung ma-hospitalize siya, tumakas siya after several days. And ngayon, ang last na alam namin sa kanya, nagpa-change siya ng face. Very cinematic naman yung event. Kami ni Yula Valdez ang kasama. Sulat mo na. Sorry, Yula Valdez. Kami ni Yula ang kasama doon before. Wow. Tinod, you raised your hand kanina. Oo, alam mo, may dati kasi nagbebenta ako ng bangus. Alam mo naman ako, diba? Kailangan kumita ng pera, gusto natin yumaman, right? Yes! Okay, fine. So, syempre, there was a time, many years ago, nagbebenta ako ng boneless bangus. Okay. Sumali ako sa expo. Order ako dyan. Meron baka naman ikaw hindi. May nag-order sa akin 80,000 pesos worth of bangus. Okay. Binayaran ako ng manager's check. Okay. Tinanggap ng tao ko. Nung tinanggap yung kinuha, dineliver, pinick up ng isang kilalang van. Hindi ko nababanggitin ko Pinick up, we went to the bank, fake yung manager's check. Pero yung account number at saka yung pangalan existing doon sa bangkong yon. Pero walang ganong fake yung manager's check. Nahabol mo na yung scammer Hindi na. Wala na. Kaya mag-iingat po kayo. Kasi ni-recommend sa isang seminary lot before, di ba nag-order siya? Yes. Tapos biglang nawala. Yun pala yun. Yes. Wow. Jessie, you raise your hand. Wag na lang. Wag na lang. Who else? Meron ba dito na ganyan, na loko? Chin, na loko ka na ba? Hindi po. Scam sa pag-ibig. Hindi po ako, pero mga kakilala ko po. Yung iba, parang investment funds din po yung nangyari sa kanila. Yung iba nangutang pa para may mapasok dun sa investment na sinasabi na dodoble, pero biglang nawala lahat. So, dun po ako naawa talaga sa mga nangangailangan pero sila yung naloloko madalas. Mga too good to be true no? So tama yung sabi ni Senon na parang lahat ng tao dito sa media conference natin, kung hindi man kayo yung nabiktima, may kilala kayong nabiktima. So it's really relevant and prevalent ngayon. Simulan na natin ang Q&A. May mga questions tayo from the press. I'll read some of them and then yung iba, sila mismo ang magtatanong sa atin dito. We have a question here from Kyla Bergonio of Metro Style. It's for Jessie. This is your comeback project. What was it like being on the set again? Baguhan. Totoo? Almost 6 years kasi ako nagpahinga. Tapos hindi ko po talaga akalain na babalik pa ako. Kaya I'm very grateful. Actually ngayon naninibago pa ako kasi first big event ko ito. After almost 6 years sa showbiz So I'm very grateful and yun nga sinasabi ko nga kanina sila Sir Senon, sila Direk, naalagaan nila ako sa set. Nakaranas ka na ba ng paska o sa family mo at malalapit na kaibigan? And ano ang mga hakbang na ginawa niyo sa mga nang-scam? So it's a 3-part question. Let's start first with, ito ba yung gusto mo? Is this the project that you really wanted or was there another offer? May mga ibang offers, of course, 3 years yun, but there was another show before this was, Nobody. Medyo pinalitan na po namin yun. Nagkaroon kami ng mga delays, but those delays were blessings. Nakapagbuo kami ng ganitong cast. Gumanda pa lalo yung storya. Added great directors. So, parang there's always a silver lining kapag medyo nadidelay po yung mga blessings natin. There's always something better for us. So, ang key lang dun is to be patient and you ask me if this is what I want. This is what I want. The other part is, meron ka bang family members or malalapit na kaibigan na na-scam at ano yung mga steps na ginawa ninyo?
May mga kilala ko, may mga friends ako, may mga family members din ako na scam, and sometimes kaya prevention is the best eh. Kasi minsan kapag na-scam ka, hindi mo na makita yung tao na nag-scam sa'yo. Magaling sila sa ganun, as you see, di ba? Yan, naparin nyo kanina, hindi nyo basta-basta mahabol yung mga yan. So, again, going back to the show, yun yung prevention. Watch the show, marami kayong makikita ng red flags. And if it's too good to be true, hindi po totoo yan. Walang easy money. Lalo na po sa panahon ngayon. Believe me, pag uwi ko sa taping, galing taping, sinasabi, wow, ang hirap kumita talaga. Walang madaling pera. You have to work hard for your money. And you have to work hard to keep your money. Thanks, Jay. Ang next question ni Reggie is for Shaina. Shaina, sa pagkakatanda namin ay first time mong gumanap na abogada. Paano mo ito pinaghandaan? Nag-sit-in ka ba sa mga hearings? Well, kanina rin sinasabi ko dun sa red carpet na kapag tinatanong ako kung meron pa ba akong role na hindi nagawa, wala na akong masabi kasi parang feeling ko nagawa ko na lahat. But then, when this show was pitched to me, I realized na meron pa pala akong hindi nagawa, which is being a lawyer, portraying being a lawyer. Nakaka-excite kasi bago siya for me. And also, it's my reunion project with Jay and with most of them. But also, it's my first time working with Direk Joy, but sa mga hindi po nakakaalam, Direk FM was my director in Marinela when I was 7, 8. So, sorry po, hindi na po ako magsisinungaling pagdating sa edad, no, Direk? Hindi po, kasi yung mga nagmarka sa akin na mga shows, which was Marinela, when I was a very young girl, and then Lobo, when I was 18, which was a very mature role na for me. And now at 35, I get to work with him again. So, I said yes to the show because of the fact din na makaka-collaborate ko siya ulit. At syempre, marami nang nagbago sa amin. Nagbago na ako bilang tao, siya rin. So, it's really nice to collaborate now. Ngayon, nasasabi ko bago lahat for me. Paano daw pinaghandaan? Did you have to sit in sa mga hearings? No naman, but syempre growing up nanonood tayo ng mga series, ng mga movies, diba? And marami rin tayo mga kaibigan na lawyers. That's right. But it's actually very challenging kasi may mga terminologies, diba? And syempre, parang matter of fact, di mo sasabihin yung linya mo, hindi ka masyado hindi ka tentative o kaya hindi ka parang mag-iisip bago mo sabihin yung statement. So meron siyang rhythm. So medyo, isa rin siyang malaking challenge for me. Saka may body language yung mga lawyers eh. Diba? Yes, meron silang siguro confidence. Yes. Meron silang ganung dating. Ikaw ba naman may blue diamond? May confidence ka ba? Diba? Kung magsuot ng diamond ngayon sa media conference, diba? Thank you, Shaina. Next question is for Lot. Thank you, Reggie. Sa question mo pala. Lot, how's the experience now playing the role of Gerald's mother in the series? Oh, very nice. I love this guy. Sobrang gaan katrabaho, sobrang professional. Swak lahat. And of course, as I said earlier, no, the guidance of Direk FM. Kasi mas marami kaming ni Direk Eric than Direk Joy, pero nagka-ano na rin kami. But every step of the way talagang tutok. So every time we have a scene, before doing that, lahat yun hinihimay-himay namin. Bakit ganun yung eksena, bakit ganun yung naramdaman, bakit ganun yung mangyayari, saan nanggaling yung... Lahat yun, lahat talaga we discuss. We discussed all of that. And Gerald has been nothing but wonderful to work with. Very professional and parang anak ko na. Yan, anak ko na yan. Very nice. Thank you, Lot. Gerald, do you want to answer that? No, it's nice to, pag tapos na, retired na ako, yun yung masarap pakinggan. Masaya kang katrabaho, mabuting ang tao. At the end of the day, yun ang pinaka-importante. And this team, lahat ng directors, writers, and this whole cast, they make me look good. Maniwala ka sa akin. They make me look good. Sila yung dahilan.
And just so you know guys, at nandito kayo and nanonood sa live stream, Gerald is celebrating his 19th year in show business. Next year will be his 20th. Binuking mo pa ako. Ay, wala. Si Shaina. Huwag daw tayo mag-line up age. Welcome to the club, brother. 2 decades. Congratulations, Jay, in advance. Ang next na magtatanong ng question ay si Philip Mattel from Rappler. Are you here, Philip? Good evening. My question po is for Gerald. Yes, sir. This is a unique premise na hindi pa possible yung role na to nung nag-uumpisa ka sa showbiz. Sabi na, 19 years ka na. 19. So how challenging is it to fulfill this role this time around, considering na marami ka ng complex characters na ginampanan in the past? Yeah, super. 19 years ago, kahit siguro 2 years or 3 years ago, feeling ko hindi ko kakayanin itong ganitong ano. And sabi ko kanina, they make me look good. Talagang sila talagang dahilan. I just come to set as prepared as possible, pero yung guidance sila, yung guidance si Direk Rejoy, first time to work with him. Tapos si Direk FMR, siya yung madalas kong kasama. You know, I give it all to them. Kasi yung writing, so beautiful. Yung storya, very intelligent at kakaiba. Kaya very proud ako na ipalabas to because we know that we are doing something good. In terms of Samuel Trinidad, yes, amin ko, isa to sa pinaka-challenging talaga. But at the same time, in 20 days na ba tayo, Direk, this is the most I've ever learned in terms of acting. And that's because of Direk FMR. It's my 19th year sa industriya. Ang tagal nga, but after 19 years pa, Direk. But it's per God's timing talaga. Kasalukuyan, next year will be my 20th anniversary in show business. At kasalukuyan, we're also preparing the next show. And I can only imagine what we'll be able to do and what yung inputs na pwede kong ibigay because of yung natutunan ko dito sa show na to. So, exciting. Alright, while MJ is preparing for his TV Bat show hosting, I'll take over lang few minutes. Okay, walang sobra, natutuwa nga ako kasi parang bago to for, not naman bago for FMR. I was so impressed. Hindi ko alam kung magaling lang yung editing pero ang ganda ng mahaunting ng mga eksena. Direct, prangkahan tayo. Anong inspiration ng FMR sa, at saka Bijoy Balagtas sa dito? Kilala kita, yung horror mounting mo, parang pa-horror na. Natakot ako dun sa pagka-discover ng death ni Kuya John. Did you apply something else here, FMR? As far as strategy or style is concerned? KJ, I'm overwhelmed kasi unang-una nung na-invite to work in this project. First, it's really my first time to work with Gerald. And as this went on, I told myself, bakit ngayon ko lang siya nakatrabaho? He's very impressive. The dedication and the depth. Ayoko kasi na artistang tamad. Ayoko na artistang hindi nagre-research. Meron po bang tamad? Gusto mo ba pangalan? Charito! Charos! Ready ako. Huwag kitang simulan. Sige na, Direk, para mag-trending tayo. Panugurin ang mga tao. No, and then, when you look at it, yung nakatabi kay Gerald,